Hi mga ka-farm, nakabawi ang mga basura stocks today. Pero ang ating index, patuloy na bumababa at lumapit na siya sa gap support na binabantayan natin. May tatlong big gainers sa ating top 5 picks kanina. Tingnan natin sila at ispatan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito yung itsura nya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. Explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin ilalagay yung ating mga na-screen na stocks sa isang spreadsheet. So ito, tingnan muna natin tong ating index. So pababa pa din siya. So kanina, ang mga nag-bounce lang guys, yung mga basura stocks. Pero yung index natin, pababa pa din siya. So may mga nag-bounce. Kaso nga lang, itong index natin, ito kasi yung gauge natin kung nasaan na ba yung ating stock market. Pag bumababa yung index, generally, yung sentiment sa ating stock market, pababa din. Same pa din guys, mag-ingat pa din tayo sa mga trades. Small allocation, wala tayong makitang i-trade, huwag na tayong mag-trade talaga. And then, yun, practice natin yung cut loss natin and yung ang ating pagtitipi. So, i-practice natin yung mga yun. So, tayo react lang naman tayo kung anong pinapakita ni Miss Market. Okay, ito na yung tinitingnan natin. So, meron siyang gap dito. Itong candle na to, hindi niya napil yan. Halos kalahati lang. Tingnan natin kung ipipil pa ni Miss Market yung gap na yan bago siya umangat. Tinitingnan din natin to, itong MA 100. Tingnan natin kung i-revisit niya yan. So pag ganyan, balik na naman tayo sa 6600. Itong level na to, 6496. Tingnan natin kung may mabibisit niya pa uli yan. Pero ang pinakamalapit natin tinitignan, itong gap na to. Tingnan natin kung ibibisit niya pa yan. Okay? Pero sana dito pa lang sa ilalim ng Darvas box natin, mag-bounce na siya. Okay, yan yung ating index. So, ingat-ingat pa din. Pababa pa din yung sentiment ng ating merkado. Pag ganito, lalagay ko ulit yung link dito sa taas kung anong gagawin natin kung nakakita tayo ng weakness kay Miss Market. Okay? So, doon na tayo sa ating big gainers kanina, si IMI, APL, tsaka si PA. Si IMI, momentum stock. Yun. Tingnan natin guys kung may continuation to. Usually pag ganitong mga kalalaki yung mga candles nya, magtutuloy-tuloy pa to si IMI. Pero syempre, hanap pa din kayo ng technique kung paano papasok. So ito si IMI, sabi natin bibili tayo 11.48. So, nangyari kanina, gap up siya. Ito yung opening niya, 11.79 yata. O, 11.80, open niya. And then, bumaba. So, ito yung opportunity mo makapasok. Bumaba siya. And then, nag-breakout ulit dun sa ating buy area. O dun sa ating breakout level. Makakabili ka na dyan.
Kanina, na-hit niya din yung TP natin. 12.68. 12.50 pala. Na-hit niya. Yung isang possible TP natin. So, na-hit niya yan. Kung nakabenta ka dyan ng konti, okay yun. Kasi dapat nagbebenta ka talaga ngayon pag tumataas yung stocks kasi pababa pa din yung ating index. So, defensive ano tayo ngayon? Defensive mode. Pero kung magtitipi ka naman, wag naman lahat. Mag-iwan ka para kung tumaas pa yung stocks, makakasabay ka pa dun. Ito yung buy natin, 11.48. Possible TP natin, itong isa, pwede ka na mag-TP dyan. Tapos ito yung susunod na TP natin, 13.70. Possible gain, 19.53%. So natin nakuha yan. Check natin sa kaliwa. So, ito sa peak ng candles na to. Itong 19%. Tapos ito namang isa, 12.50. Dito sa ilalim ng mga candles na to. Support siya dito. And then, peak din yata siya dito sa isang candle na to. So, madami siyang tinamaan. Okay, yung cut loss natin dito, i-adjust na natin. Kasi medyo mataas yung gain niya kanina. Gagawin natin, ang reference na natin dito is yung kanyang current price, which is 12.86. IMI 12.86. Okay, 12.46. Yan, dito. So, nilalagyan natin ito na stop para alam natin kung saan tayo magbebenta. Kung sakaling bumaba yung price niya. Hindi yung bumababa na yung price niya at saka ka pala nagko-compute. Okay, ito yung ating stop. $12.46. Okay, yan yung ating plan kay IMI. So, congratulations kung nakasakay ka dito. Dito, nakabili na ako kanina dito. Kaso, medyo mataas na yung entry ko. 62. Dito. So, breakout siya dyan. Naka-enter na ako dito sa 11.62. So, ngayon, hawak ko pa din siya. Ilang percent gain na ako dito kung sakali. Mga 9% gain na. Hawakan ko pa siya kasi maganda pa yung chart niya. Tingnan niyo yung volume. RSI niya nasa sa 84. So, historically, ito yung taas ng RSI niya. So, bandang 90. So, medyo malayo-layo pa. 91. Ayan. So, ngayon, ang RSI niya nasa 84 pa lang. So, tinitingnan ko din yan. Itong mga ganito. Okay. Yan si IMI. Next natin, APL. So, bounce naman to. So, kung tinignan natin kay APL, tingnan natin yung plan natin kay APL. 2020. So, dito tayo papasok. 2020. So, ito. Sorry guys, hindi ko siya na-save yata kahapon. Pero naalala ko pa naman to. Open niya 17. So, dito. So, sabi natin, meron din siyang gap dito. Pwede ka din pumasok dyan kung mabibreach niya yan. And then yung isa pa natin dito sa ilalim na. So si APL kanina
nadaanan niya to. Itong gap na to, nadaanan niya. So, kung bumili ka, after niya mag-breakout dito, tingnan natin kung ilang percent gain mo. So, ito guys, pinaliwanag ko ito kahapon. So, medyo malaki-laki. 35% sana. Pero ang kinuha nating plan kahapon, ito. Dito sa gap na to. Kasi lumampas na siya dyan. Itong candle na to, lumampas na siya dyan. Tinitignan natin kung babalik na siya dito. Pero lumampas pa siya. Nakabili ka dito nung nag-breakout. 18, check natin na. So, open niya, 1830. 1830 ang breakout dito. Kung nakabili ka dyan, mga 35% yung gain mo. Pero kung sinunod mo yung plan natin, dito tayo bumili, 2020. So, dito, 2020. Yan. Kung dito ka bumili sa 2020, may ilang percent ka pa? 23%. Okay pa din. Tingnan nga natin, ano ba TP natin dito? Ito yata yung TP natin. Ilalim ng candle na to. Kung nag-TP ka dyan, 13%. Pwede na mag-take profit dito ng konti. And then yung natitira nyo, pwede nyo pasabayin dun sa stock. Tingin ko, meron pa itong bukas. Hindi naman siya dead cat bounce. Okay, yan. Si ATL. So, ang plan natin, tingnan natin yung ating plan. So, ito, kagandahan sa, kung meron kayong ganun trade plan calculator, kung di nyo na isulat dun sa chart, dito nyo na lang titignan. 2020, breakout natin. Yan, nag-breakout siya dyan. 2020. Possible TP natin. Cut loss pala, 19.57. So, dito. Adjust na natin siya. So, ito, yung TP natin, 22 or 23. So, take profit niya dito ng konti. Lumampas na siya. Gagamitin natin yung ating current price para makuha natin yung ating stop ngayon. So, 24.80. 24.80. 0.24. So, ano natin to? Round up. 0.24. Yan. Dito ka mag-stop. .24. Okay. Yan yung plan natin kay APL. Sana mag-gap up to bukas. Check natin. Possible TP uli mo dito. Makikita mo, ito. Resistance siya dyan ng mga candles na to. Tapos support naman siya nitong red candle. Then may gap din dyan. Possible gain mo dyan. Kung nandito ka. 13% pa. So, pwede ka umabot ng 50% kung dito ka nakabili sa breakout dito. Okay, yan si APL. Sunod natin si PA. Tingnan natin plan natin kay PA. Buy natin 1.66. 1.66 dito. Dinaanan niya ba kanina yan? Oops, dinaanan niya. So, okay yung plan natin. Ito, gap natin. Dito natin siya inaabangan. Sinabi natin kung magbi-breach siya dito, bababa siya. Pagkabalik, tsaka tayo bibili. Buy on strength tayo. Bibili tayo. Buy natin 1.66.
Yung ginawa natin possible TP dito, di ko alam kung itong taas nung box. So, malaki pa guys. So, 20%. Diba? Kung ito yung TP natin, 20% ka. Okay? Kung inabot mo yan, tapos nag-TP ka, kahit konti lang, congratulations, meron ka ng na-realize na gain. Kung magkakabuhusan man dito, meron ka ng gain. Pero, syempre, magpaplano tayo. Gagamitin natin tong current price niya para kuhain yung stop nitong SIPA. Current price niya is 2.16. Magiging cut loss natin 2.09. Yan, ito na yung bago natin stop. Kanina ang mga trade ko, si APL, si IMI, tsaka si BSC. Si BSC naman, ano siya, ceiling play. Actually kasi pag ceiling play, tumataas yung price nung stock kinabukasan pa. So, titignan ko pa paano ako magbibenta bukas. Kay BSC. Ito yung plan natin kay PA. Ang magbabago lang, itong stop natin kasi tumaas yung price niya ng malaki. Okay? Yan yung mga big gainers natin kanina. Doon tayo sa ating top 5 picks. For Thursday, January 28, GSMI, momentum naman to. Parang si IMI. SSP, breakout. Dito, swing. Dabin, breakout, tsaka si Wilcon. Check natin si GSMI. Pagka meron tayong chance ulit na puro breakout ang lalagay natin dito, yun yung gagawin ko ulit para focus tayo sa breakout. Okay, GSMI. So, meron tayong plan dito dati. Nag-breakout na siya. Ilang percent na yung ginain niya? 10%. Pero kung sa peak ka nagbenta, 15%. Burahin na natin. Ito yung bagong box niya. Actually, kanina, nag-breakout na to. Kaya momentum na siya. Kung nakabili ka nung EOD sa ganyang price, so yun yung ideal guys ito. Kung may breakout na ganito, may volume, RSI niya nasa 70. Tapos AOTS din to. Ito yung ideal na bibilin. Konti lang yung tinaas niya dun sa box, yung price niya, and then may volume. So, tingnan natin kung may continuation siya bukas. So, GSMI. Plan natin dito. Kung makakabili ka sa 59.60, yan yung ating buy area. Kaka-breakout lang nito. Ito yung mga gusto natin. Kaka-breakout lang. Tingnan natin tong pick na to. Kung pwede na siyang gawing initial TP natin. So, maliit. Hanap tayo ng target TP natin. Take note lang natin tong pick nitong candle na to. Baka uminto siya dyan. Ito na yung gawin nating possible TP. Itong pick ng mga candles na to. Okay. Tapos GSMI, parang malapit na din yata siya sa all-time high niya. Yan, konti na lang. Ilang percent na lang yan? 17. So, malapit-lapit na din pala. Itong initial TP natin, 7%. Balik natin siya sa D. Ayan. Initial TP. 7%.
Possible TP natin, 64. Tapos ang ating cut loss, 59.60 yung entry natin. $57.75. Sa baba ng Darvas box natin. Okay. So, yung volume niya kanina significant. Tapos RSI niya 72 na, parabolic level. Okay, yan yung plan natin kay GSMI. Next natin, SSP. So, malakas din si SSP kanina. Si SSP, candidate for breakout natin to. Pero check nyo din yung DNA niya. Pag gumagawa siya ng malaking candle, ito malaking wick, malaking volume, kinabukasan nagre-red na siya tapos bumababa. Tingnan pa nga natin yung iba. So ito, ganun din. So ingat nandito kay SSP kung iti-trade nyo siya. Pero tingnan din natin, baka naman dumiretso. Breakout level natin kay SSP 1.78, bibili tayo 1.79 after niya mag-breakout. Possible TP natin kay SSP. Natin ito pinakamalapit. Dito natin nakuha. Possible gain. 12%. So ito yung possible TP natin, 2.00. Cut loss natin, 1.79 ang ating buy. $1.73. % cut loss. Kung na-trade mo to kanina, pwede ka na mag-TP dito kasi bumaba yung price niya din eh. Dito sa taas ng box. Okay. Yan si SSP. RSI niya nasa 62. Tapos yung volume niya, ito medyo malaki. Tingnan natin kung may continuation or magbe-breakout si SSP bukas. Next natin si Dito. Dito, swing trade. So, yun, si Dito. Tumama siya dun sa kanyang support. Yung support niya, tsaka ito. So, mukhang legit yan support na yan. Tumaas na uli siya. So, isi-swing natin to si Dito. Currently, pa-swing high pa lang siya. Gagawa natin siya ng box. Yung box niya. Breakout level natin.
Burahin muna natin itong mga to. Burahin na din natin yan. Okay. So, ito yung breakout level natin. 12.42, bibili tayo. 12.43. Or kung by 2s to, 12.44. So, yung swing natin, guys, kailangan meron siyang binibreak na resistance. So, ito, resistance siya dito. Part na to. Ito yung kinuha nating resistance. And then, ang ating TP area, taas ng Darvas box na. So, dito, 13.92. Possible TP natin. Then ito, kaya gusto natin yung mga ganitong malalaking box pag swing kasi malaki yung gain niya. Kung doon ka magtitipi sa taas ng Darvas box, 11% pa. Yung natin cut loss natin kay dito, 12.44. So, 12.05. Sabihin natin 12. Cut loss is 12. Ito yung 4% cut loss natin. So, ang option nyo sa cut loss, ito, 4% or kung bumalik sa box. So, ganun palagi guys ha. Kasi ito, pag bumalik uli yung price sa box, na-invalidate yung iyong bias. Okay, yan si dito. Next natin, si Dabin. So, si Dabin, nalagay na natin siya dati sa ating top 5 picks, nag-breakout, kaso nga lang, bumalik yung price niya sa loob ng box. Ito na yung bago nating box. Breakout level natin, 6.45, bibili tayo, 6.46. Possible TP natin kay Dabin. Kuhain natin tong area na to. So, dito, may mga nag-support, tsaka may mga nag-resist na sa mga candles dyan. Possible gain kay Dabin. 10%. Possible TP natin. 7.16. Cut loss natin kay Dabin naman, 6.46 yung ating buy. $6.26. % cut loss. Okay, yan si Dabin. Yung plan natin kay Dabin, volume niya kanina slightly above average lang. And yung RSI niya nasa 58. So ito palang screening natin guys. Hindi pa din siya normal kasi konti pa lang yung nag-screen nating mga stocks
above 60 na RSI. Check natin. Ayan, ilan pa lang sila? 2, 4, 6, 8, 9. Siyam pa lang yung pinagpilian natin kung 60 yung RSI natin. So, bumaba tayo ng konti. Sinama natin itong mga above 50 yung RSI. Okay. So, nasama dyan si Dabin. So, ito yung plan natin kay Dabin. Then, yung last natin, si Wilcon. Lagyan natin ng box si Wilcon. So, ito na yung box niya. So, ang kinonsider ko dito, itong resistance, itong candle na to, tsaka itong support dito. Breakout level niya 18.30. Bibili tayo 18.32. Possible TP natin kay Wilcon. So si Wilcon parang all time high na din to, malapit na. So yun na yung all time high nya. Kaya ang gagawin natin, tingnan natin kung pwede siyang i-plan. So ito yung all time high nya, ilang percent na lang yan. So, ang plan natin dito 3%. Pwede kang bumili dito. Kunyari, nag-breakout siya sa box. Buy ka 18.32, 50% yung usual allocation mo. And then, yung natitirang 50% kung mag-breakout siya dun sa all-time high niya. So, ito, 19 ang all-time high niya. Nung last time, pinilano din natin na ganito si Wilcon. Kaso hindi siya nag-breakout. So, ngayon, ganun uli yung plano natin. Hanapin nga natin si Wilcon dito sa trade plan calculator natin. Wilcon. Yun. Buy price 18.32. So, ayan. 18.32. Nilagay natin yan doon kasi gusto nating kuhain yung cut loss niya. 18.32, cut loss 17.75. Cut loss to nung initial entry mo. $17.75. And then gagamitin natin tong 19.00 para sa ating TP. Kasi bibili ka uli dyan, di ba? Pagka breakout. Or 19.02 pala. Kasi dyan ka bibili. 19.02. 10% mo. Ito TP1. 10%. 21.19. 21.19. Ayun, medyo malayo. %, TP natin. So, ginamit natin yung trade plan calculator kasi all-time high siya. Nilagay ko yung link dito sa taas ng trade plan calculator. Dun sa mga wala pa. Meron tayong video dyan ginawa para dun sa ating trade plan calculator. Volume kanina ni Wilcon, maliit. Below average. RSI niya sa 55. So, tama lang yung plan natin. Siguro pag breakout niya sa 19, above 70 na yung RSI niya. Okay, yan yung plan natin kay Wilcon. Okay guys, yan ang ating top 5 picks for Thursday, January 28. Doon na tayo sa ating questions and requests.
Boss, paano kung yung target buy mo hindi ka nakasakay, lumampas ng konti? Meron bang allowance to adjust? So, ang ginagawa natin dito, for example, sabihin natin si GSMI. Ayan, si GSMI. Gawa natin ng box. Ayan yung box niya. Kung lalampas siya ng 3%, okay lang. So, yung allowance natin, 3% mula sa box. So, bakit 3%? Kasi ang cut loss natin, 4%. Kung babalik man siya sa box, kunyari nakabili ka dito, 61.33. Kung bumalik man siya sa box, around 4% lang yung loss mo. So, ayan. 3%. Pwede pang humabol. Tsaka, depende din naman sa momentum. Guys, subukan yung obserbahan yung mga momentum ng stocks. Kasi, kung may momentum yung stock, kahit na humabol ka, medyo mataas na, okay pa din. For example, si IMI. So, ito tumataas na yung price niya. Ito, ilang percent na to? 21%. Pero pwede ka pang bumili after niya mag-breakout dito. And then, ito kahapon, tinignan natin siya. Meron na naman volume. Sabi natin, pag nag-breakout dito, pwede ka pang bumili. So, hanap ka lang ng ng entry. Kung mag-swing low siya dito, tapos mag-swing high uli, nag-breakout doon sa box, pwede kang bumili. So, tingnan mo yung momentum. And then, mag-journal kayo ng mga stocks. Kung anong ginagawa nila. Kung malaking volume, RSI nasa mataas na, above 70 na yung RSI, kung anong ginagawa nila. Kagaya ng SSP, isa pa. SSP naman, gumagawa nga siya malaking volume, pero kinabukasan bumababa yung price niya. So, gawa kayo ng listahan ng mga stocks kung ano yung mga ginagawa nila. So, kung nagka-charting kayo, palagi yung i-revisit yung mga past movement nila. 4% cut loss natin. So, pag lampas ng box ng 3%, pwede pa uli. Or, tingnan nyo yung momentum ng stock kung maayos pa. Okay, next natin na question. Sure, ano take mo sa mga Subaru stocks? Magtuloy pa ba sila ng bounce o hina na ulit volume? Maaring mag-red na ulit tomorrow. So, mga Subaru stocks. Ito, BSC. Ito, na-trade ko to kanina. Ang entry ko dito, lampas ng 1.00. So, ito yung target ko sa kanya. Ito yung ginawa ko sa kanyang breakout level. Ito, gap niya yan eh. Malaking gap dito. So, possible pala, ito pala. Mga possible na entry ko. Dito sa MA20. Itong green na line na to. Pag bumalik siya. Pero ito yung gusto kong entry kasi. Itong 1 talaga. Kasi meron siyang linya talaga ng support. Or linya ng resistance. Support siya dito sa mga candle na to. Pero ngayon, resistance na siya dyan eh. Itong 1. So, naghahanap ako ng ganyan eh. I-break niya. Tapos tsaka ako papasok. So, ito, nagpumasok ako dito. Pag lampas niya ng 1, bumili uli ako bago mag ceiling. So, 1.07 ako nakabili. Tapos, breakout nitong 1, nakabili ko. Okay, yan. Si BSC. Kung meron pa siyang continuation, itong mga ceiling na stock, usually meron siyang continuation. So, hindi naman lahat. Merong mga ibang stocks na pagka ceiling, bumababa, gap down kinabukasan.
Pero itong si BSC, tingnan nga natin kung meron siyang iba pang ceiling dito. So, medyo malayo guys eh. Kung wala na. Kung titingnan natin yung DNA niya. So ito lately lang kasi wala tayong masyadong may pag-compare. Pag nag-ceiling siya, usually nagsisiling siya uli. Ito nag-gap down siya ng konti dito pero tumaas uli. So ito yung DNA niya. Usually may continuation. So konti pa lang naman ito, pero ito yung sinasabi nung mga past galaw niya. So tignan na lang natin. Tapos tayo naman guys, kung tatanong mo sa akin kung magtutuloy pa yung mga Subaru stocks. Ang problema, hindi ako nagpe-predict ng kung tutuloy pa sila. Gagawa ako ng plan, magre-react ako. Kunyari, itong si BSC. Ang aking plan dito, ito na yung aking TP area. So currently, nasa 12% yata ako ditong gain. So plus 20% pa. So magte-take profit ako dyan. Especially ngayon, pababa pa din yung index natin. Kailangan medyo defensive tayo sa mga trades natin. BSC, tingin ko aangat pa siya kasi usually mga nagsisiling na stock maangat pa siya eh. Gagawin ko dito sell on strength. Mag-iiwan ng konti kung sakaling mag ceiling uli. APL, tingin ko may continuation pa din, pero defensive pa din tayo. Meron ako nito eh. So ito na yung aking TP area. Ilang percent na lang yan? So around 11% pa. So mag-take profit ako dito ng konti. Yung matitira, iwan muna kung hanggang saan darating yung price niya. Kung hanggang saan aabot yung price niya. And then, itong mga basura stocks or yung mga nagbabounce sa stocks in general, usually may 3 araw na nagbabounce yan. Pero hindi naman lahat guys. Yun lang yung usual, laging nangyayari. Pero may mga okasyon na hindi talaga siya nagtutuloy-tuloy. Or meron din siyang dead cat bounce na tinatawag na isang araw lang tapos bagsak na uli. Tingnan natin si Pa. So react lang uli tayo. Kung meron ka nito ni Pa, hanap ka na ng TP area mo. Sabihin natin yan. Ilang percent pa yan? 16% pa. So yun, react lang tayo guys. Or maghanap ka na dito ng stop mo din. Kasi di mo alam kung mag-gap down siya or 4%. Dito, 2.06. So yan. Okay, pinlan pala natin kanina to. Okay. So react lang tayo guys. Huwag tayong mag-predict ng kung anong mangyayari. And then, gawa din kayo sa isip nyo or yung mind nyo. Gawa kayo ng mga scenarios kung anong mga pwedeng mangyari para, and then imagine nyo din kung nangyari yung ganito, kung anong gagawin nyo. So sa isip nyo yun, para kinabukasan mare-recall nyo yung pinlan nyo dun sa inyong scenario making. Okay, so yan, mukhang magtutuloy naman itong mga basura stocks pero defensive pa din tayo. Plano, cut loss, TP area, yun. Sir Eduardo, FB Live po please. So guys, FB Live pwede naman, kaso nga lang ngayon medyo busy talaga eh. Naghahatid sa umaga, darating ako dito before trading na, mga 8:15 to 8:30. So medyo nahihirapan din ako mag-prepare. Siguro pag nakaluwag-luwag ng konti, FB Live. Tapos pinaplan ko din yung ating group page para doon na lang tayo mag chat or kung meron akong ipopost na mga chart, doon ko na lang ipopost. Tapos yung mga yun nga, baka mga mag live din tayo doon, FB page or
gagawa din tayong chat room kung sakasakali. Mga in the near future siguro. Hindi pa ngayon, medyo busy. Ayan guys, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Quote na tayo. Trade your plan, not your emotions. Importante yung plano talaga para hindi tayo nadadala ng ating emotions. Kaya kailangan, before you trade or before you hit that buy button, kailangan nyo muna ng plan para alam na natin yung mga scenario na mangyayari. So ayan, pwede kayo mag scenario planning. So tonight, gusto nyo pili kayo ng isang stock, tapos isipin nyo kung anong mga pwedeng mangyari sa kanya kinabukasan yung sa trading natin bukas. So yun muna, importante talaga itong plan para hindi na mangingibabaw yung emotion mo pagka tumataas yung mga stocks or kung bumababa yung mga stocks. Okay? Yan guys, salamat ulit sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.